AIM Global, Alliance in Motion Global. Good morning! Welcome po sa mga first-timers. Ako po si Raymond Asperin. Mas kilala ko sa pakalang John. Ang apelyido ko po ay Asperin, kaya di nyo makakalimutan. Opo, totoo, Asperin. Ang middle initial ko po ay B, Biogesic. Ano totoo? Ang nanay ko si Cortal. Lahi po kami ng mga adik. Ako po ay taga Pangasinan, doon po ako lumaki. Nag-migrate po kami sa Maynila nung ako ay nag-college na po. Graduate po ako ng physical therapy. Graduate po ako sa UP, University of Perpetual. Katulad nyo rin ho, umattend ako ng seminar way back 1998. Biktima ako ng kidnap. Kidnap yung hindi mo alam kung saan ka pupunta. Natapos po yung seminar, hindi ako interesado. Bakit to? Una, estudyante. Pangalawa, wala akong alam sa marketing. Pangatlo, ayoko magbenta-benta. Pang-apat, in fairness po sa speaker, magaling speaker. Pero nilabas ko yung produkto, ay naku, wala akong gana. Bakit to? Pampatanggal ng bilbil. Papaputi ng kilikili. Eh sa loob ko, ilang maiitim na kilikili hahanapin ko. Para lang kumita ng pera. Alam ang paglabas ko ng seminar, miss pati yung kilikili nyo. Pag may team, kailangan mo to. Ay, hindi bagay sa akin to. Sa salita, hindi ako sumali. Eh, bakit ako nakasarapan nyo ngayon? Bakit ako sumali? Eh, simple lang ho. Yung tao nag-imbita ho sa akin, kaklase ko, babae, tumuloy, excited. Sabi niya talaga, kikita. Sabi niya sa akin, lalaki ang check dito, lalaki, mata lumalaki, lalaki. So, hindi ko pinapansin, bakit to? Eh, syempre, palibasa, hindi naman ako interesado. Pero in fairness, ang gagaling ng mga speakers, baliw yung mga tao. 4 months after, nag-aaral po kami. Yung kaklase ko, babae, nag-part-time. Pang-4 na buwan, pinakitaan ako ng cheque, 52,000 pesos. That was 1998. Hindi ho kumukhang pera. Pero gusto ko ng pera. Bakit totoo naman ho eh? The mere fact na nag-physical therapy po ako, ay gusto kong mag-abroad. Kung maalala niyo ho, noong 1990s, hindi man ho sa abroad ng PT, tama? Nag-PT ako. Bakit? Sabi ng ate ko, dahil hindi man sa abroad, malay ko ba na yung PT? Basta sabi sa akin, mag-PT ka. Nag-PT ako. Di ko alam kung anong PT. Nalaman ko ang PT nung 5th year na ako. Alam niyo ang PT? Taga-masahe na matatanda. Taga-bit-bit na mga panama, yung mga pilay. Ang mga kausap ko, Manong, kumusta ka na? Eto, mga stroke, lakad ko kayo. Daan-daan lang. Wala na ako magagawa. Nandun na ako eh. Graduating na ako eh. Di tinapos ko na. Graduate na ako. Ito problema ko. Pag graduate ko, hindi na in demand. Tapos na. Nursing naman daw ang in demand. Ay, nakakainis. Araw ka lang alpagalit, tapos na, nurse naman. Sana nang nurse na lang ako. Ay, natatawa kayo. Bakit? Ang mga doktor ngayon nag-nurse. Ay, nakakahiyang pakinggan, pero yun ang katotohanan. Imagine mo, nakakatuwa pagdating sa entablado. O bakit? Pag-graduate, Doc, congratulations. Nurse ka na. Nakakatuwang pakinggan, pero yun ang katotohanan. Tama? Dahil na-convince tayong mga Pilipino na pag ordinaryong tao ka lang sa Pilipinas, you'd rather go abroad than stay in the Philippines. Correct? Correct. Ito problema ko. Eh, hindi nga eh. PT nga ako, tapos na eh. Eh, nakita ko yung kaklase ko, babae. 52,000 pesos. Nung pinakita sa akin cheque, lahat ng balahibo ko tumayo. Nasubukan niyo na ba yung kinilabutan ka? Lahat ng meron sa akin, tumayo. Tumatawa kayo. Balahibo, eh. Tita ha, mabuhos mo yung kape ha. Sabi ni tita, tita ha, yung kape ha, mainit yan. Balahibo yung tumayo, balahibo. Bakit po? Eh, 52,000, 1998, bakit hindi ka mababaliw? Eh, kaklase ko, babae, girlfriend ko. Imagine mo, girlfriend mo, 52,000. Eh, syempre, sino di mababaliw doon? Nung iningkas niya yung cheque, kasama ako yung boyfriend eh. Nung iningkas yung cheque, sa harapan ng teller, nung inabot yung pera, hindi ko napigilan sa sarili ko. Bakit? For the first time in my life, nakakita ko ng 52,000. Binigay sa girlfriend ko, sa harapan ng teller, negative ako ah. Sabi nung teller, eto ma'am, pinapirma sa kanya. Hinawakan ko sa leg ng girlfriend ko, sabi, galing mo! Sabi ko, alam mo, pagkalik ko, yung 2,000 hinugot, sa'yo. Imagine mo, 2,000 binigay sa akin. That night, hindi ako makatulog. Bakit? Nasubukan niya hindi makatulog, kahit anong posisyon gawin mo, hindi ka makatulog. Bakit di ako makatulog? 2,000 hawak ko, siya 50, makatulog ka? Nakakatulog ka ba nun, ha? Umuwi ako sa Pangasinan namin, sa probinsya namin. Bakit po? Kasi ang number 1 na negative ng buhay ko, ang nanay ko. Bakit po? Kasi ang nanay ko, in fairness sa nanay ko, ang daming sinalihan. Para Sarali, Tupperware, Abo, lahat ng sinalihan. Bakit? Lahat yan lugi, dahil puro pautang. Sabi sa akin, anak, papunta ka pa lang, pauwi na ako, huwag kang sasali dyan.
Sabi ko, Nay, piloso po na ako. Kung ako papunta, ikaw pa uwi, ba't tayo nagkasalubong? Niloko na. Pinagalitan ang nanay ko. Pinalayas ako sa amin. Ito na ngayon. Nung nagkakotse ako, tinawagan ko, Mami na may kotse na. Mami, uwi ang Pangasinan. Nabalitaan may kotse ako. Dalawang ba yung kotse? Opo. Ingat. Ganyan. Nagbabago ang ihip ng hangin. Uwi ang Pangasinan. Honda VTEC SIR. Wala pang tint. Pag uwi ng Pangasinan, sa baryo namin, sa Pangasinan, sa Perez, tinutok ko sa bahay namin. Pip, 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 pip. Kitang-kita ko nanay ko, nagbukas ng bintana. Anak ko yan! Anak daw ako. Sikat ako sa buong baryo namin. Talagang sigaw ng sigaw nanay, anak ko! Yan na! Ganyan pala, no? Pinakain ako ng marami. Sikat ako sa amin. Nung aalis na ako, kumatok pa ng kotse. Anak, ingat ka. Opo, ba? Sabay sabi sa akin, anak, yung bayad ng kinain mo, ha? Ganyan pala magugulang. Hindi ko nilalahat, ha? Hindi lang mo yun. So, August 2005, kaming 4 na may-ari. Nabanggit na sino mga may-ari? Isko, Francis Miguel, Dr. Ed Cabantog, at ako. Ako po yung pinakabata sa may-ari. Saka Guwapo. Bayad yan, bayad na. Ayun. Lakas ang bayad ko, ha? So, August 2005, kaming 4, nagsama-sama, nag-brainstorming kami. Sabi namin, ang ganda na negosyo to. Kumikita tayo, marami tayong natutulungan. Ang problema, sirang-sira na ho ang pangalan ng multi-level marketing o networking sa Pilipinas. Sabi namin, pag sinabi networking ngayon, lalo sa Maynila, ano sasabi ng mga tao? Ay, alam ko na yan, pyramiding yan. Scam. Di ba? Nakakaya. Pag ikaw member, pupunta mo kaibigan mo, sasabihin sa'yo, ano naman bago mong recruit? Nakakaya. So kaming 4, sabi namin, napansin namin, sirang-sira na. So anong ginawa namin? Sabi namin, kaysa sumama tayo sa isang kumpanya, nagsasara din, tayo na magtayo, para di na magsara. And so, the birth of AIM Global noong August of 2005. Question, AIM Global. Ano ang mga mission namin, objective namin? Siyempre, linisin na networking. Pangalawa, gusto na kaya, the word itself, AIM Global. Gusto namin maging globally competitive. Na-inspire po kami sa isang kumpanya from Malaysia. Malaysia is #1 networking country in terms of networking sa Asia. Lahat po doon, nini-network nila. Ganun kalupit na Malaysians. When I was in Malaysia, baliktad doon. Doon, napaka-normal na networking. Pag nagkasalbuhan kayo, anong networking company ka? So, nilabas namin ang Alive. Pumunta ho ang Nature's Way dito, August 2005, Shangri-La Hotel. 4 kaming kumpanya, naghahabulan doon sa produktong yon. 4 kami. Yung 3, pharmaceutical. Alam niyo ba yung pharmaceutical? Yung mga may medrep, dadaan ka sa medrep, ibigay sa doktor. Nakuha niyo? Okay. 3, sikat, multinational. 4 kaming kumpanya. Nag-aagawan kami. Nag-present kami ng kanya-kanyang marketing plan para ibigay yung exclusivity ng Alive. Kasi alam na yung maganda. Alam na yung puputok. Good news po, hindi binigay doon sa 3. Sa amin binigay. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Dahil ako yung nag-present. Kung yung mga Amerikano na-convince ko, kayo pa kaya? Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung pinakita ko doon sa kanila. Ano yun? Paano kumikita ng pera? Paano natin ibibenta to? Binigyan kami ng quota. 20 million on our first year. Pag hindi kami nakabenta ng 20 million worth of Alive on our first year, tatanggalin yung exclusivity, ibibigay doon sa iba. Pressured kami. Kaming 4, lahat ng marketing strategy, nag-isip kami. Good news po, on our first year, hindi 20 million ang nabenta namin. 139 million. Ngayon, sabihin nyo, siguro dahil magaling kayo magbenta, magaling kayo magsalita, tatapatin ko na ho kayo. Bonus na lang po na marunong kami magsalita at may ari pa. Magaling na, cute pa. Bonus na lang ho yun. Pero imagine nyo ito, baliwala ang galing ng speaker o marketing kapag pangit ang produkto. Naniniwala ba kayo doon? May pag maganda ang produkto, samahan mo ng magandang marketing, bebenta na malakas yan. Nakuha nyo? Pero kung kahit gano'ng kagaling ang marketing, pagpalpak ang produkto, hindi tatagal yan. Correct? So, ibig sabihin, nagkasama ho yung magandang produkto at magandang na marketing. Good news po dito, magaling pang operations manager natin. Okay, paano kita ng pera? Tanong ako, sino gusto kumita ng pera? Okay, thank you. Sino ho ang gustong yumaman? Okay, thank you. Bakit may nagtaas, mayroong hindi? Alam nyo, I've been doing this business for the past 9 years. Ito lang sabihin ko sa inyo. Pag hindi ka nagtaas ng kamay, meron nasa taas na nakatingin sa atin sa baba. Pag hindi ka nagtaas ng kamay, hindi ka niya bibiyayaan.